Binang good morning! Amen. Hallelujah. So yan, bago po ang ating pagpupuri at pagsamba para sa ating Panginoong Diyos, tayo po muna'y dumulog sa panalangin at tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil muli niya po tayong binigyan ng buhay at muli niya po tayong binigyan ng pag-asa para sa umagang ito. And let's pray na sa ating pagpupuri at pagsamba is maranasan natin siya and nawa sa pagpupuring ito, siya lang ang ating mapapurihan. Yes, Father God, patuloy kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoong Diyos. Dahil muli niyo po kami pinagkalooban ng panibagong pag-asa, Panginoong Diyos. At maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa overflowing blessing na patuloy naming natatanggap sa inyo, Panginoong Diyos. And Lord, nawa, Panginoong Diyos, sa pagpupuring ito, Panginoong Diyos, ikaw lang po ang aming maitaas, Panginoong Diyos. At ikaw lang po ang aming mapapurihan, Panginoong Diyos. Lord, gusto ka po namin maranasan sa umagang ito, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. I believe po na nandito po tayo sa lugar na to dahil gusto po nating maranasan ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil sa nakalipas na isang linggo at nakakapagod na isang linggo is sa ating Panginoong Diyos lamang matatagpuan ang pahinga ang ating hinahanap. Amen po ba? Kaya sa oras po na ito, let's welcome the Holy Spirit of our God. Let's feel the Holy Spirit. And sa pagkantang to is maranasan natin siya. Let's sing this song. Place for me, I'm a child
Dahil patuloy kang nandyan para sa amin, Panginoon Diyos. Kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon Diyos, maraming salamat po dahil nandyan ka pa rin po para sa amin, Panginoon Diyos. And Lord, nawa sa pagsambang ito, Panginoon Diyos, maranasan ka po namin, Panginoon Diyos. At ikaw lang po ang aming maitaas, Panginoon Diyos, sa pagsambang ito, Panginoon Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan, sa atin pong pagpupurit, pagsamba para sa ating Panginoong Diyos. Malaya po tayong sumayaw, kumanta, umindak para sa ating Panginoong Diyos. Kaya po ba nating ibigay ang ating best para sa ating Panginoon? Amen. Kung ngayon, tayo umindak para sa ating Panginoong Diyos. Sa atin pong katiin ang One Way. Down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I'll put you first, that's all I need. And how long I am onto you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, anyhow and everywhere. Your grace abounds so deep, you live in me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, there's no one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Patuloy nating awitan at pagsambahin ang ating Panginoong Diyos sa ating kantahin ang nating is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible.
broken. I am living the faith. Come on, sing. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, oh I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Amen, hallelujah. Sa Diyos po ang papuri, amen. Masarap magpuri sa ating Panginoong Diyos, amen po ba? Amen. So yan, sa ating pong pagpapatuloy, patuloy nating damhin ang Holy Spirit ng ating Panginoong Diyos. Hinahayag po sa kantang to na kung gaano tayo kamahal ang ating Panginoong Diyos na kahit tayo patuloy nagkakasala sa Kanya, is nandyan pa rin siya para sa atin and He is always there for us. Aminin po natin na lahat po tayong naririto is hindi pa rin po perfecto, di ba? Patuloy pa rin po tayong nagkakasala at nagkukulang sa ating Panginoong Diyos. Pero kahit po na ganun is patuloy siyang nandyan para sa atin. Kaya sa oras na to, let's continue to worship the Lord. Let's continue to feel the Holy Spirit of our God. Let's sing this song. You are the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Come on, church. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down.
namin, Panginoon Diyos, na patuloy kami nagkakasal at nagkukulang sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, thank you. Thank you po, Panginoon Diyos, dahil hindi niyo po kami iniiwan, Panginoon. Patuloy ka pa rin po nandyan, Panginoon Diyos, kahit na kami hindi karapat-dapat, Panginoon Diyos. Kahit na patuloy ka pa rin po namin nasasaktan, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy niyong pagmamahal at paggabay sa aming Panginoon Diyos. At maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal po rin po sa aming Panginoon Diyos. And Lord God, thank you po sa overflowing blessing na patuloy namin natatanggap sa araw-araw, Panginoon. And Lord God, kami po'y nagpapalinis sa umagang ito, Panginoon Diyos, upang kami po'y maging karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. Hinihiling po namin na sa pagsambang to, Panginoon Diyos, ay patuloy ka pa rin po namin maranasan, Panginoon. At nawa, Panginoon Diyos, sa pagsambang ito, Panginoon Diyos, ikaw lang po ang aming maitaas, Panginoon, at ikaw lang po ang aming mapapurihan, Panginoon Diyos. Lord God, patuloy po rin po kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo, Panginoon Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Papurit palakpak po para sa ating Panginoon Diyos, yung mas malakas pa. Amen. Hallelujah. Hello. Ayun naman po, matutunghayan po natin ang children's moment at oras po ng mga bata. All the children of the world, no black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children. All the children of the world. No black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. It's called For Your Glory. There is freedom in your name. We will never be the same. We are alive. We are alive in you. There is power
Amen. Amen. Hilingin po natin kay Sister SP na ipanalangin po ang ating mga anak. Tayo manalangin. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ng mga batang ito na patuloy na ginagamit mo sa aming simbahan para ikay papurihan at sambahin, Panginoon. Salamat, Ama, sa binigay mong mga talents sa kanila na kanilang nagagamit, Panginoon, sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Patuloy niyo silang bigyan at biyayaan, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, Father God, sa kanilang pag-aaral, maging, Panginoon, sa kanilang paglalaro habang sila'y lumalaki, Panginoon. Maging, Panginoon, niluluhod ko at dinadalangin, Panginoon, ang kanilang mga magulang na patuloy na nag-work para sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Nawa, may provide nila, Panginoon, ng lubos-lubos, Panginoon, sa kanilang mga anak, ang pangangailangan nila. Maging, Panginoon, i-bless mo at pagalingin ang mga batang wala rito at may mga nararamdaman, Panginoon. Dalangin ko ang iyong pag-iingat at pagpapala po sa lahat ng mga batang naririto. Ito ang aming samot panalangin in Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you mga bata and thank you Ate SP. Yan. Good morning po sa ating lahat. Sige, batiin mo muna yung iyong katabi. Baka hindi mo pa nabati. Hindi mo pa nangitian. Yan. Good morning po. Good morning, good morning sa ating lahat. Happy Sunday. This is last Sunday ng January. Yan. Advance Merry Christmas na po sa bawat isa. Patapos ng isang buwan. Ang bilis ano? 25 na agad ng January. But then praise God kasi patuloy po tayong pinapatnubayan, iniingatan ng atin pong Panginoong Diyos. Amen po ba doon? Pwede ba nating alayan ng isang malakas na papuring palakpak ulit ang ating Panginoong Diyos? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga po ng Diyos ay mabuti. God is good. And all the time. Yan. At ang kabutihan ng Panginoong Diyos ay patuloy nating napapatunayan. Sa umaga pong ito, meron tayong isang kasama na buhay, isang bagong biyaya ng Panginoong Diyos kina Sister Janet Ardisani, si Josh Darius Neri. Yan, kasama po nila ngayon si Josh Darius. Yan. So nakalabas na din si Josh. Good morning, Josh. Sleep well ka muna. Yan. So praise God po sa buhay na ito, sa regalong ito sa kanila ng atin pong Panginoong Diyos. Patuloy natin na isama si Josh sa kaniyang paglaki physically, maging malusog ang batang ito at patuloy na ilayo ng Panginoong Diyos sa anumang kapahamakan, mga kapatid. Yan. So, tingnan po natin yung ilang mga announcement. Next Sunday, February 1, those who will assist, silingin po natin kay Sister Christine Denise Balbaligo. Siya po ang ating liturgist. Ang acolytes po, siyempre, ang mga magulang, si Mr. and Miss Dandy Balbaligo. Ang choir po natin, lahat po ng adults, men and women. Okay po, so we are inviting you. Inform na lang po kayo ni Teacher Rio kung anong oras po ang inyo pong practice on Saturday. So kayo po ang magbibigay ng mensahe ng awitin sa atin pong pagsamba on first Sunday po ng February. Yan. And patuloy po namin kayong inimbitahan makibahagi sa atin pong prayer meeting every Wednesday at 6 p.m. Ang atin pong family devotion on Tuesday po, nasa bahay po naman ako nila Kagawad Jason Rodrigo ng 6 p.m. And after po nun, kina Mrs. Rosie Calixtro ng 6:30 p.m. Ano po? So, panote na lang po nung schedule po na ito. On Wednesday po pala, hindi ako nag-schedule ng devotion po dyan kasi kukuhanin ko siya yung time for devotion ng visitation. Ganon din po ng Thursday ng hapon. So,
magkakaroon tayo ng mga random visits and then after po nun, yung atin pong Bible study. So, tuloy-tuloy po yung atin pong Bible study. Patuloy din po namin kayong inimbitahan. Every Thursday po at 6 p.m. Yan po yung ating mga gawain every week. Patuloy po natin itong ipanalangin na gamitin ng Panginoong Diyos para tayo po ay lumago at lumalim pa sa pagkilala at pagsunod sa atin pong Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay po? So let's greet our birthday celebrants ngayong umaga. Base po doon sa ating schedule, sa listahan, meron po akong nakitang dalawa. Ano po? Yan. So happy birthday kay Sister Binice Sepre. Birthday po niya on January 26, bukas. Yan, so happy birthday. Yan, actually very fresh pa po ito from Bora. Marami daw po siya nakitang afam doon. Kaya lang, hansa nga naka awit, oray maysa. Ano po? So patuloy po natin panalangin si kapatid na Binice. And hindi nga lang po ako nakakuha ng kanyang picture. Let's pray po kay Mark Daniel. Yan, birthday po niya, Aquino, on January 28. Sama po natin sa panalangin si Maymay. Ano po? Meron pa po bang magbe-birthday ng week na ito? Nawala po doon sa ating listahan. Si John Paul Ariso. Kailan po siya? Kahapon. So, happy birthday po kay John Paul. Belated happy birthday kay John Paul. Kahapon. Sige po, i-update natin yung ating listahan. Meron pa po ba? Dapay, kakabsat? Birthday, Ingana 31, ti January. Si Sister Victoria, kailan po? Ngayon din. Ngayon. Yun. So, happy birthday kay Sister Victoria. Birthday po niya January 25. So, paki-take note po yun para next January, updated po yung atin pong birthday list. Yan. Sige po, kantahan natin sila ng happy birthday song. No? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. We declare more birthdays to celebrate po sa inyo, Sister Binice, Sister Victoria, kay John Paul at kay Mark Daniel. Sumayin niyo po ang lubos-lubos na pagpapala ng atin pong Panginoong Diyos. And patuloy po nating panalangin ang Pangasinan Tribe, workers and family, magkakaroon po ng post-Christmas celebration sa isang isla. Ang tawag po doon ay Panakalan Sandbar or Snake Island kung tawagin din. Part po siya ng Sablig, Macalaang. Ano po, on January 30 to 31. Yan. Overnight po kami doon kasi pagka tanghali po mainit. Ano po? Actually, maliit lang po siya na isla. Puro buhangin lang po 'yon, walang puno. No? Kaya gabi ang punta po namin until morning lang ng Saturday kasi pagka alas 9, alas 10, mainit na po doon. Yan. So, pasama po kami sa inyong mga panalangin and hindi po kami natuloy doon po sa visit sa Calvag Beautiful Church sa Malasiki. So, to be announced po ulit ito dahil nag-inform po si Pastor Jeremy na mag-grace-sked po ng pagpunta po doon. Ano po? Pero, meron tayong isang anak na pumunta po doon beginning ngayong Sunday until last Sunday ng February,
si Lester po ay assigned doon. No? So, meron na siyang exposure as assistant pastor doon po sa Calbag Beautiful Church. Yan po ang pangalan ng church talaga nila. Calbag Beautiful Church, the only beautiful church in Pangasinan Tribe. No? Dahilan po sa si Pastor Jeremy Sapira, ang info po sa amin, magpapa-opera po ata siya. So, hindi lang namin alam kung ano po yung operation na gagawin po sa kanya, and kinakailangan niyang mag-take ng rest. Ano po? Isa po siyang doktor. Okay po? So, magpapa-opera po siya at nag-ask po siya sa tribe, dahil kasama po actually natin sila sa tribe, sa Pangasinan Tribe, nang makakatuwang o makakatulong po nila muna pansamantala for the whole month of February sa ilang mga gawain po doon. Ano po? So si Lester po ang inas actually ni Bishop, siya yung nasa first mind ni Bishop. Nag-text sa akin si Bishop, sabi niya po, pwede bang hiramin, encourage mo si Lester na tumulong muna doon po sa Malasiki, doon sa Calbag Beautiful Church. Actually, hindi pa man nagtitext sa akin si Bishop, parang gusto na ni Lester pumunta doon. No, excited na actually, parang hindi na nga ata makatulog yung bata na yun eh. No po, so inatid ko siya kahapon sa San Jose ng mga 3 PM. I believe dumating siya doon, gabi na po. Mga 8 or parang ganon na siya dumating doon po sa church na iyon. Ano po, sinundo siya nila Pastor Jeremy. Ano po. And ngayong Sunday po ata, meron silang mga bisita na mga missionaries, ano po, parang mga Amerikano tsaka Korean missionaries ata. Sabi ko sa kanya, dalhin mo rito sa Togi yan. Ang mga missionaries na yan. So, invite mo sila. Sabi ko, kung gusto nilang mamasyal din dito sa atin. No? So, sama po natin si Lester. So, hindi natin makakasama si Lester for the whole month of February. Yan. And sa February 7 po, tuloy po tayo. Wala pong update sa amin kung magka-cancel po ito o hindi. Kaya tuloy-tuloy po ito. Yun pong Discipleship Vision Casting. February 7 po ito. Saturday na po ito. Next Saturday po pala. No, hindi pa ngayong Saturday. Next Saturday. Yan. So, ang magbi-vision casting po ay ang Capital City Methodist Church. No, sila Brother Is, yung atin pong Secretary General sa FAMC, no? I believe din po by February yung kanilang full affiliation sa FEMC. So, we are inviting everyone po. Actually, this is for all. Especially yun pong ating mga leaders, yung ating mga lay leaders na gusto po talagang mag-engage into discipleship making. No? Sana if nararamdaman po natin yung calling ng atin pong Panginoong Diyos, pwede po tayo makibahagi po rito. Pakinggan lang natin ano ang patungkol po sa bagay po na ito. So we can work hand in hand, mga kapatid ko, para po mapalago pa natin yung bilang po natin na sumasamba sa church po na ito, no? Every Sunday at sa mga fellowships na ginagawa po natin. So this will be on September 7. And I believe po, ang arrival po ay 7 o'clock. Mag-start po ito ng 8 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon. So before yung, kasi meron tayong malaking celebration ng February 7. Ano po? I-announce na lang po nila para sila ang mag-invite sa inyo. Bahala na po sila doon. Basta February 7, meron tayong anak na may malaking celebration din on February 7. Okay po? So isama natin sa atin po mga panalangin ito. Sama po natin sa panalangin ng bawat isa. Patuloy tayong palakasin, patatagin, ingatan, proteksyonan ng atin pong Panginoong Diyos. And let us continue to be vigilant, be prayerful, mga kapatid ko. Ipanalangin po natin patuloy ang nangyayari sa atin pong paligid. Ang world peace,
no, patuloy po natin itong hilingin. Ang wisdom ng Lord sa mga government officials po natin. And mamaya po at 6 p.m., nag-i-invite po ulit sa atin ang Spring of Hope Methodist Church sa kanilang first year anniversary. Mamaya po, pupunta po kami doon. If you want to come, pwede po tayong sumama. Na po, alis po tayo rito mamaya at 5 p.m. ng hapon. So 6 p.m. po kasi yung activity po doon. Yung first recharge anniversary po nila with a team, one God, one body, one mission. One God, one body, one mission. So isama din po natin sila sa atin pong panalangin. Bago po tayo manalangin, na po, lagi naman natin itong ginagawa. Let us offer again a special offering para po sa atin pong church vehicle, mga kapatid ko. Hiniling ko po kay Yeng and Fraisel na kuhanin po yung atin pong special offering, any amount na pwede nating i-offer para po sa maintenance ng atin pong church vehicle. Let's give for the glory of the Lord po. Let me pray for you, Lord. I pray blessing, more blessing sa bawat kamay at buhay na naghahandog for our church vehicle maintenance, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay patungkol sa aming church vehicle. Father God, I pray and I declare more blessings financially sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Patuloy po na tugunin mo yung kanilang mga pangangailangan araw-araw, dakilang Diyos. Bless their work, their business, Father God, and everything na patungkol sa kanilang pinagkakitaan, O Lord. And patuloy po na magamit namin ang church vehicle for your glory, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo pong lahat ay muli umukot, manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay namin. Salamat lalo tigit sa inyo pong pag-ibig, kaawaan, biyaya, katapatan, kabutihan sa amin pong mga buhay. Araw-araw po namin itong nararanasan. Araw-araw naming nakikita sa buhay namin, sa buhay ng mga kapatiran namin, Panginoon, na ikaw po ay kumikilos at hindi nagkukulang. Sa bawat sandali ng aming mga buhay, O Lord, nakikita namin, Panginoon, ang inyong kabutihan. Kaya maraming salamat po. Bilang tugon, Panginoon, patuloy kami na naghahandog ng amin pong mga buhay sa iyo, ng aming panahon sa sandaling ito, O Diyos. Patuloy naman na tanggapin mo ang amin pong pagsamba, ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, Panginoon, na offer po namin sa iyo sa lugar po na ito, O Diyos. Higit sa ano pa mang mga bagay, Panginoon, ang amin pong handog at alay sa iyo ay ang amin pong mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming kalakasan, ang aming karunungan, ang mga talentong ipinagkatiwala niyo po sa amin, ang aming panahon, Panginoon, na aming ginugugol sa lugar po na ito bilang pagsamba, bilang alay, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. At hindi kami nagsasawa na maghandog nito, Panginoong Diyos, sa iyo dahil alam namin hindi ka rin nagsasawa, Panginoon, na kami po ay pagpalain at pagpadamahan ng inyong pong kabutihan at pag-ibig sa bawat sandali ng aming pong mga buhay. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Josh Darius Ardisanin Neri, Panginoon, na ngayon po ay kasama namin ang batang ito, ang sanggol na ito, Panginoon, sa amin pong pagsamba. Hindi man niya alam yung nangyayari sa ngayon sa kanyang paligid, pero alam namin darating ang panahon, Panginoon, na mararanasan niya ito, maunawaan niya ito, makikilala kanya, Father, bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Lord, salamat po
naway lumaking, malusog, Panginoon, marunong ang batang ito, lalo tigit karunong ang panlangit, Panginoong Diyos, habang siya po ay lumalaki physically, lumalago emotionally, spiritually, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ito, dakilang Diyos. Salamat din po sa kanyang mga magulang, patnubay ang patuloy din po naming hiling sa kanila, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga kapatiran namin na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan, Panginoon, si Sister Victoria, si John Paul, Father God, si Sister Benice, Panginoon, si Mai. Lord, salamat sa buhay ng mga kapatid po namin ito at yung mga hindi man po namin nabanggit na birthday nila sa week po na ito, Father God, Lord, we pray blessing, we declare blessing sa buhay nila, Panginoon. Dalangin po namin na dagdagan mo pa yung mga taon na may experience nila, Lord God, yung goodness and grace mo sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord God. And remind them always, Father, na ang buhay ay precious gift. Kaloob mo, Panginoong Diyos, sa amin, Panginoon, sa kanila na hindi na nila dapat sayangin, Panginoon, kundi ipaglingkod, i-offer, ialay sa iyong paanan sa pamamagitan ng iglesyang ito at ipaglingkod dito, Panginoong Diyos, sa bawat araw at sandali ng kanilang mga buhay, Panginoon. Bless them, Father God, and we declare, Lord, na maraming years pa ang kanilang ma-enjoy at celebrate sa kanilang mga buhay, Panginoon. Father God, patuloy din po namin nilalapit ang mga government officials po namin, Panginoon. From national to barangay level, Father, alam mo ang sitwasyon, alam mo ang nangyayari, Panginoon, sa amin pong bansa. Lord, you are sovereign in all things. You are omniscient, you are omnipotent, Panginoon. You are all-powerful, all-knowing, Lord God. You are in control, Panginoon. Kaya patuloy namin na itinatalaga po sila sa iyong paanan, Panginoon. Give them wisdom, Lord, sa kanilang pangunguna, sa aming bansa, Panginoong Diyos, sa mga constituents, Panginoon, na kanilang nasasakupan, Lord God. Patuloy nawa, Panginoon, na i-convict mo sila na gawin ang tama, i-convict mo sila na ang mali ay mali, Panginoon, at patuloy na sumunod sa iyong kalooban, dakilang Diyos. Hanapin po ang iyong kalooban, Panginoon. Idinadalangin namin ang kanilang kalakasan, ang pag-iingat niyo po sa kanilang pamilya, Panginoong Diyos. We pray, Lord, na patuloy kang managana sa kanila, patuloy mo silang samahan sa pamamagitan po ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Ganon din po, gawin mo kaming mapanalangin para sa kanila, Panginoon, na lagi silang idinudulog sa iyo, knowing na ang panalangin ay very powerful, Lord God, kapag sama-sama kami na nananalangin para sa mga lingkod bayan po namin, Panginoong Diyos. Lord, salamat po sa buhay nila, patuloy po namin na in-offer ang buhay po nila at ang aming bansa, ang aming bayan, Panginoong Diyos, kung saan po kami naroroon, Panginoon. Patuloy niyo po itong pagalingin, patuloy mo, Panginoong Diyos, na hipuin ang aming mga puso, ang aming mga kapwa Pilipino, Panginoon, naway makita namin at sundan ang liwanag at ang katotohanan na inyo pong sinasabi sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Lord, we also pray for world peace. Alam namin na may mga kaguluhan sa ibang panig ng bansa, Panginoong Diyos. Kami nagpapasalamat sapagkat dama pa rin namin ang kapayapaan sa aming bansa kahit maraming mga pagsubok. Salamat, Panginoong Diyos. We pray, Lord, na we offer to you, Panginoon, yung mga bansa o lugar na nagkakaroon ng kaguluhan, Panginoong Diyos. Lalo tigit po, yung mga naiipit sa mga giyerang ito, sa mga kaguluhang ito, Panginoon. Yung mga civilians, Father God. Dalangin namin na hipuin mo rin, Panginoon, yung puso ng mga leaders po nila, Panginoong Diyos. And alam namin, Lord, na darating ang wakas, ito ay simula, ito ay mga signs, Panginoong Diyos, ng pagdating mo, Panginoon, Lord. Pero alam namin na kung hindi mo pakalooban ang iyong ang araw ng iyong pagparito, Panginoong Diyos, alam namin na ikokontrol mo pa rin ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Ikaw pa rin ang magkokontrol ng lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Kaya lahat po,
ini-offer namin sa iyo. We lay everything on your table, Father God, maging ang amin pong mga buhay sa araw po na ito, Panginoon. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. 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 Hiniling ko po na lahat po tayo ay tumayo sa pagbasa sa bahagi na banal na kasulatan. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ni Mateo, chapter 25, verses 1 to 13. Mateo chapter 25, verses 1 to 13. Basahin ko po siya sa Tagalog. Mateo chapter 25, 1 to 13, ganito po ang kanyang sinasabi. Talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang karya ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Kaya't bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang dalang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at sinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ito ang salita ng ating Panginoong Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Amen. Amen. Tayo po mo po sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Tanda ko naman po tayo sa TNEMCI Young Adult Choir po.
Praise God sa mensahe ng song po na yon. We have a indescribable God. Ano po? Worthy of our praises, worship, and thanksgiving. Ano po? So, purihin natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga young adults na nagbigay ng panahon para mag-practice para po sa mensahe ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng awiting iyon, Indescribable God. Good morning po sa ating lahat. Sige po, muli po iyoko natin yung ating mga ulo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay tinipon mong muli, pinagnubayan upang magawa namin ang pagsambang ito para sa iyo, Panginoon. We offer our lives, Panginoong Diyos, and samahan mo kami, lalo tigit sa pakikinig namin ng insight, paalala mo sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Last Sunday, ang pinag-usapan po natin, touch not the anointed. Okay po? No? So, at least nakita natin na ang mga anointed ay hindi lamang mga preachers o pwedeng mga lay people. No? Lahat ay ina-anoint ng Panginoong Diyos upang magamit niya para sa mga ministries na iniwan ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So sabi ng Panginoong Diyos, ang paalala ng Lord sa buhay nating lahat, that's not the anointed. No? Sapagkat ang Panginoong Diyos ang mismong magtatanggol sa kanila. So kinakailangan tingnan natin, ano po, yung bawat isa sa atin as anointed one ng ating Panginoong Diyos. Actually, lahat naman po tayo ay set apart people ng Panginoon. Depende na lang kung ibubuhay natin ito, yayakapin natin yung ministry and anointing na binigay ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Which reminds us na masapol kakabsat nga dayjay anointing nga inted ni Apo Dios kada tayo nurture natin sa atin pong mga pang-araw-araw na buhay. Ano po? Kasi ang anointing pwedeng mawala po yan sa bawat isa sa atin pagka hindi natin yan inalagaan, especially if you are used by God, no, sa different ministries sa loob po ng church. Kahit na naglilinis ka lang ng church, alam niyo po, may anointing po ang Diyos diyan. Kahit na nagluluto ka lang, every time na may mga fellowship tayo, ano po, kahit na ikaw ay tagaluto, taga-serve, may anointing ang Panginoong Diyos diyan. No? And ang bilin sa atin ng Panginoong Diyos, lahat ng naglilingkod sa Kanya at inanoint niya, wag na wag nating gagalawin. Na po? So, yun ang paalala sa atin ng Panginoong Diyos. Last Sunday, ngayong umaga, let's talk about the 10 virgins. No? So, mga series po ito ng mga practical theology na titignan natin for the whole year, kakabsat kin Kristo. Kasi tapos na po tayo sa mga malalalim na mga doktrina. Ano po? Mga practical applications naman yung atin pong titignan. At mga paalala ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And this morning, I want us to let us meditate sa buhay ng 10 virgins po na ito. 10 dalaga na nakita po natin doon po sa binasa natin text sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13, kung saan inialin tulad ng ating Panginoon ang kaharian ng langit at ang pagdating ng ating pong Panginoong Jesucristo. Merong 10 dalaga, mga main character sa text po na ito, na nagdala ng kanilang mga ilawan para salubungin, sabi niya, yung lalaking ikakasal. No? Actually, tayo po ay tinatawag na bride of the Lord. Pagdating ng atin pong Panginoong Jesucristo. At yung bride, ay bilang bride ay maghahanda doon sa pagdating ng lalaki. So hindi lang laging yung lalaki ang naghahanda, kahit yung bride naghahanda sa pagdating ng lalaking ikakasal. At pinicture sa pamamagitan ng text po na ito ang kaharian
ng langit. Meron 10 dalaga, 5 doon ay tinatawag na hangal. 5 doon ay tinawag na matalino, marurunong. At lahat po sila, meron silang common ground. Ano yung meron sa kanila? Lahat sila naghanda. Meron silang daladalang mga lampara. No? Ang difference lang sa mga hangal na tinawag, sa text po na ito, hindi sila nagdala ng extra na langis para sa kanilang mga lampara. Unlike po doon sa 5 mga marurunong at matatalino, nagdala sila ng mga extra, ano po, na mga langis po nila hanggang sa tuluyang dumating, yun pong inaantay nilang lalaking ikakasal. Sabi nga sa verse 4, ang matalino nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. At dito tayo magko-concentrate, mga kapatid ko, maging sa buhay po ng mga foolish virgins na ito na tinukoy sa text po na ito. Ano po bang nire-represent? Tingnan muna natin, ano ba nire-represent ng oil? Oil represents the presence of the Holy Spirit. Oil represents the presence of the Holy Spirit. It represents anointing. Kaya kung titingnan ninyo yung mensahe ng Panginoong Diyos, last Sunday, ano po, it is God Himself who anoints. No? Ibig sabihin, ang binibigay ng Panginoong Diyos sa buhay ng isang taong tinawag niya, it is the presence of the Holy Spirit. No? Kaya kapag ang isang anointed one ginalaw natin, actually ginagalaw natin ang presence ng Holy Spirit. No? Again, hindi ko lang po tinutukoy yung mga kapwa ko mga lingkod. Ano po? Hindi lang po mga pastor, mga evangelist ang anointed kasi. Kahit lay people, may anointing ang Panginoong Diyos diyan. No? So, it represents the Holy Spirit, ano po, na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa taong pinili niya. It is God Himself who anoints His people sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ang nagpupuno sa buhay ng isang tao. Ano po? Para makahanda ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So maliwanag na without the Holy Spirit sa buhay natin, kailanman hindi ka magiging handa. At hindi mo iahanda ang buhay mo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. No? Again, mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Revelation, ang panawagan po ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao is to repent. Amen? Repent. Ano po? For the kingdom of God is at hand. No? Sa buhay ni Propeta Elijah, yun pa rin ang panawagan niya before ng New Testament, before ng New Covenant. No? Doon sa aklat ng Malakay, siya yung tinawag na propetang sumisigaw sa ilang. Ano po ang sinisigaw niya? Magsisi kayo, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. And nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, same message, repent. Ano po? Tumalikod, talikdan ang anumang uri ng kasalanan sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So it is the Holy Spirit, mga kapatid ko, na laging nagre-remind po sa atin na malapit nang dumating si Jesus. At it is the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kakayahan para maghanda. So without the Holy Spirit, okay, without the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin, magiging katulad tayo ng mga hangal, 5 dalagang hangal na ito na hindi handa. Or hindi naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Christian life po natin, mga kapatid ko, dadaan tayo sa pagsubok sa buhay. Dadaan tayo sa iba't ibang pagsubok sa buhay. May panahon na tayo po ay manghihina. May mga panahon marahil
dumating sa buhay ng bawat isa sa atin na manlalamig tayo sa ating pag-ibig sa Diyos. No? Manlalamig tayo. Yung init, mawawala. Sa panlalamig natin, masibigin natin ang mundo kaysa sa ang ating Panginoong Kristo. Sa paghihintay natin sa Kanyang pagbabalik, ang iba maiinip. Pwedeng mainip ka kasi sa tagal. 2,000 years ago, in-announce na ito, na babalik ang ating Panginoong Kristo. Pero tingnan po natin na, pwedeng nasa 2,000 years na tayo or more. At laging ang sigaw ng mga preachers, repent, magsisi, tumalikod, mabuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. No? Kasi pwede tayong manghina, pwede tayong mapagod, pwede tayong mainip. Pero tingnan po natin yung isang bagay na nangyari sa time po na ito. Naghanda ang mga 10 dalaga po na ito, may mga ilawan sila, yung iba hindi nagdala, yung 5 hindi nagdala ng extra, yung 5 nagdala. Natagalan yung groom. Tama po? Ang sabi ng text, no? Hindi dumating agad. Kung titignan natin yung picture, nandun na sila, nakaready na sila, pwedeng nasa church na sila, nag-aantay dun sa lalaking ikakasal. Pero naantala yung kanyang pagdating. At yung iba, most of them, lahat sila nakatulog. Until dumating yung tinatawag po natin na Great Awakening. No? Ang Great Awakening, mga kapatid ko, every time na naririnig mo ang mensahe ng Panginoong Diyos. Every time na naririnig mo yung paalala ng Panginoong Diyos, it's a day of awakening. No? Kasi actually, ang araw na ito ay araw ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi bukas. Dapat meron tayong sense of urgency na tinatawag. No? Hindi tayo patumpik-tumpik, hindi tayo patulog-tulog doon sa ating pananampalataya o paghahanda. Because God keeps on telling us, He will come back. Good news yun sa ating lahat. Katulad po ng sabi ko nga sa midweek ba yun? Hindi ako nagkakamali. Midweek nung Wednesday. Ang prayer ko lagi, sana dumating na ang Lord eh. Are you praying sa bagay na yun? O ang panalangin mo lagi, Lord, sana marami pa akong panahon, marami pa akong oras. No? Ako ang panalangin ko po, from time to time, sana dumating na ang Panginoon. Bakit? Kasi pag dumating na si Jesus, tapos na lahat ng problema natin. Amen? No? Tapos na, hindi ka na magtatrabaho. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na magkakaroon ng problema. Tama? No? Pag dumating ang ating Panginoong Kristo, lahat tapos na. Lahat ng paghirap na meron sa atin sa mundong ginagalawan natin ngayon, lahat yan pupunasan, tatanggalin ng ating pong Panginoong Diyos. No? Kaya pagka nagkaroon tayo ng intuitive thinking, kabaliktaran po, baka minsan we ask for many days pa. Pero maraming mga Kristiyano, actually, ang umihiling na sana dumating na ang ating Panginoong Kristo. Sana bumalik na siya. I don't care kung marami ka pa mga plano sa buhay. Meron ka pang hindi nagagawa. Kasi pagka dumating ang ating Panginoong Kristo, meron na tayong true peace, true security, and life that is eternal na may experience. Sa langit na inihanda ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid ko, minsan ang panalangin natin, pinag-iisipan din natin. No? Panalangin na rin natin, mga kapatid ko, na sana dumating na ang ating Panginoong Kristo. Dumating na siya, bumalik na siya. No? Pero habang hindi pa nangyayari ang bagay na ito, na iniling ng bawat isa po sa atin, patuloy tayong tinuturuan ng ating Panginoong Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng preaching, sa pamamagitan ng evangelism, sa pamamagitan ng mga training, sa pamamagitan ng mga Bible studies. Nangungusap ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga iyan. Nakikipag-usap ang Panginoong Diyos na sana manatili tayong gising. No?
gising sa katotohanan na malapit nang dumating ang atin pong Panginoong Jesucristo. At kapag narinig natin ang mga paalala ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, let us rise up. Huwag natin itong babaliwalain. Bakit? Kasi ang tawag dito, Great Awakening ng Lord sa atin. Ang pagbangon ay isang desisyon. Tingnan niyo po ang mga dalagang ito. Bumangon actually silang lahat. No? Bumangon silang lahat. Ang problema, nakikinig sila pero hindi handa lahat. No? Verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga, inayos ang kanilang mga ilawan. Tayo, ano ba ang kinakailangan nating ayusin sa buhay po ng bawat isa sa atin? Ano ba ang dapat nating inaayos sa buhay natin? No? We have our own altar in life. Ang church, meron siyang tinatawag po na altar. Tama po? Inaayos natin yan actually. No? Para sa ating pagsamba. Okay? Maging presentable ito sa atin pong Panginoong Diyos. Ganon din po ang buhay natin. Each of us, merong altar sa buhay. We have our own altar in life na kinakailangan natin iayos. Ano yun? It is our relationship with the Lord. Yung ating connection sa atin pong Panginoong Diyos. No? Kamusta ang altar natin sa buhay natin? Iniaayos ba natin ito? Inihahanda po ba natin ito hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo? Remember, anong sabi niya on verse 13? Magbantay kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam ang panahon at ang oras ng pagparito ng anak ng tao. So kinakailangan tayo naghahanda lagi. At isang bagay na kinakailangan natin gawin ay magpatuloy sa pagpapakumbaba at pakikipag-ayos sa atin pong Panginoong Diyos. Kasi makikita natin sa pagdating ng panahon ang katotohanan ng sigaw na ito na ang Diyos ay malapit nang dumating. Hindi tayo kayang iligtas ng bawat isa sa atin. Ako, hindi ko kayang iligtas ang asawa ko, ang anak ko, at ang sino man. Kasi it's very personal, mga kapatid ko. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi natin pwedeng isaalang-alang sa isang tao, sa ibang tao ang ating kaligtasan. Verse 10 to 12, tingnan po natin. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Bakit? Hindi sila handa. At habang wala sila, tingnan niyo po may great awakening na nangyari. Nagising na sila. Naghanda sila noon, pero kulang yung kanilang paghahanda. No? So habang sila'y bumibili, ano nangyari? Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasamang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. No? Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Anong sigaw po nila? Panginoon! Panginoon! Yun ang sigaw nila. Papasukin po ninyo kami. Kung titignan natin yung picture na ito, para siyang picture during the time of Noah. Anong sagot ng anong sigaw ng mga taong nalulunod sa panahon na yon? No? Noah! Noah, papasukin mo kami. Pero marahil ang tugon ni Noah sa kanila, hindi na po pwede, sinara na ng Panginoong Diyos ang pintuan. Wala nang pwedeng pagbuksan at wala nang pwedeng makapasok dito. At ang pinakamasakit na pwede nating marinig sa buhay natin, kapag hindi tayo nakapasok at nakasama sa kasalan na ito, ay yung tanong na ito, sino ka ba? Hindi kita kilala. Sino ka ba? Ang tanong tugon sa verse 12, ngunit tumugon siya, yung lalaking ikakasal, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Mga kapatid ko, mas masakit ito sa break-up ng magkasintahan. Ano po?
Pinakamasakit ito na pwede nating marinig pag dumating ang panahon na ito ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yung sasabihin niyang, sino ka ba? Who you? Who you? No? Do I know you? Ano po? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Ano po? Napakasakit nung bagay na ito na pwedeng mangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin pagka hindi tayo naghahanda, pagka hindi natin tinitignan kung we are filled o hindi ng Holy Spirit sa buhay natin. Ano po? Kung we are getting closer sa Lord o hindi. Kasi pagka naisara na ng Panginoong Diyos ang pintuan, po pwedeng sakalang natin ma-realize yung kahalagahan ng buhay na ito, ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sakalang natin ma-realize yung kahalagahan ng presence ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ito'y panawagan ng Panginoong Diyos. It's a great awakening ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Gising tayong lahat. Gumising tayong lahat. Hindi ko po sinasabing gumising kayong lahat. No. What I am saying is gumising tayong lahat. Lahat po tayo. Baka madatnan tayong hindi handa ng atin pong Panginoong Diyos. This is the day of salvation, not tomorrow. Ano po? In the last days, many Christians, no, will be bewildered to come to the Lord. Mag-aapurang lumapit, ano po, magmamadaling lumapit sa ating Panginoong Diyos. But when the gates are already closed, kailanman hindi na ito bubuksan ng Panginoong Diyos para sa mga taong hindi pinahalagahan ang paghahanda hanggang sa kaniyang muling pagparito. So maaring Kristiyano tayo. Nasa sa atin ang salita ng Diyos, pero po pwedeng wala sa atin ang Holy Spirit. Ulitin ko po. Po pwedeng Kristiyano tayo, narinig natin ang salita ng Lord, pero po pwedeng wala sa atin ang Holy Spirit. Po pwede po yun. So ang i-check natin lagi sa time natin ngayon, ang Holy Spirit ba nabubuhay sa atin? Kasi pag nabubuhay ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin, the Holy Spirit will convict us to do what is right and to abstain, to abandon what is wrong. Amen po? Kaya makikita natin sa sarili natin mismo if ang Holy Spirit ay nabubuhay sa atin o hindi. No? Kasi pag walang Holy Spirit sa atin, walang conviction sa atin, ano po? Hindi tayo maghahanda. Ang tawag sa atin ng Panginoong Diyos, ang tawag ng Bible diyan, katulad ng 5 virgins, foolish virgins, mga hangal. Ano po? Po pwedeng sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, pero sa totoo, hindi. Kasi po pwedeng wala talaga tayong apoy galing sa banal na spirito. Walang paglago. And worst, walang pagbabago sa buhay. We need the Word of God. Amen po? And the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa sa atin. Verse 13. Let me end. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo. Magbantay, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ang pagbabantay is being wise. Like the 5 virgins na naging marunong, naghanda ng lubusan hanggang sa mapasok nila ang kaharian ng atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, sa ating Panginoong Jesucristo, let us all be wise. Let us all be wise. Magbantay tayo lagi.
maghandang lagi sapagkat hindi natin alam, baka mamaya bukas sa makalawa, pabalik na pala ang ating Panginoong Jesucristo. Let's pray. Lord, our Heavenly Father, salamat sa bawat araw na awakening mo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Na every time naririnig namin ang iyong mga paalala, salita, it's a call. It's a awakening call sa buhay naming lahat, Panginoon. Na maging totoo at maging seryoso sa aming pakikipagrelasyon sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat for reminding us na malapit ka ng dumating, Panginoon, sa buhay ng 10 virgins po na ito. Nakita namin na kinakailangang puno lagi yung aming mga ilawan. Nagliliwanag kami lagi. Nananatili kaming tapat. Nakahanda kaming laging sumunod. Nakahanda kami laging makinig. Laging gising, Panginoon. Hindi aandap-andap upang sa panahon ng iyong pagbalik, kami po ay makapasok sa iyong kaharian, Panginoon. Sapagkat po pwedeng nasa loob kami ng church, pero ang buhay namin napakalayo sa iyo. Ilapit mo po kami, Panginoon, at turuan mo kami na laging lumapit din po sa iyo. And I pray, Lord, na katulad ng ipinangako mo sa iyong mga apostol patungkol sa pagdating ng Holy Spirit, I pray, Father, anoint us with your Holy Spirit. Anoint us all, Father God, with your Holy Spirit, Lord. At yung Holy Spirit na to ang tutulong po sa amin para kami po ay makalakad, makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. At para anumang uri ng kasamaan at kasalanan ay maiwaksi namin sa aming mga sarili, Panginoon. Lord, anoint us. Fill our cup with the presence of your Holy Spirit, Father. At alam ko po, kapag ka-inanoint nyo ang bawat isa, hindi mo hahayaan, Panginoon, na magalaw ito ng kaaway. Kasi pinangako mo, Lord God, ikaw ang true protector sa bawat anak mo na inanoint mo at pinili mo, Panginoon. We believe, Father, in Jesus' name, na lahat po kami ay tinawag mo. Gusto mong nagbabantay at laging naghahanda sa pagdating ng amin pong Panginoong Jesucristo. Kaya katulad ng wise virgins, Father, maging marunong din nawa kami sa bawat araw po ng aming mga buhay. Alalahanin namin lagi, Panginoon, na lagi mo kaming tinatawag at ginigising upang magbantay at maghanda po. Salamat sa mensahe mo sa amin ngayong umaga. Salamat sa paalala. Salamat sa muling paggising mo sa amin, Panginoon. Salamat po upang hindi namin marinig pagdating ng panahon yung tanong na sino ba kami? Hindi mo kami kilala. Kasi hindi kami nagbantay at hindi kami naghanda, Panginoon. Kaya Lord, bless our hearts, our minds, and fill us with your Holy Spirit, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Panahon po ng paghahandog, ihandog po natin ang ating mga tithes, pledges, and thanksgiving offering po.
Hello. So ayan, naniniwala po ba tayo na walang pagsambang, walang paghahandog? Amen. Kung gayon, habang tayo po'y naghahandog, atin pong awitin ang kantang to. Oh, how beautiful are you, Lord? It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power. It was the cross that saved me. That saved me and rescued me. Just a moment set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Oh, how beautiful! Oh, how beautiful are you, Lord? It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment set me free. I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Sa'yo ang papuri, papuri. Sa'yo ang papuri, papuri. Sa'yo ang papuri, papuri. Jesus. Sinong ano? Sikat ite Yahweh, de Yahweh. Sikat ite Yahweh, de Yahweh. Sikat ite Yahweh, de Yahweh. Amo Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang ito na inyo pong pinagkatiwala sa amin. Salamat po, patuloy mo kaming pinupuno financially, Panginoon. Tinutugon ang aming mga pangangailangan sa pamamagitan po ng financial na bagay. At lahat pa ng mga bagay na inyo pong pinagkakatiwala sa amin, Diyos. Lord, pinapasalamatan ka namin sa pamamagitan po ng mga bagay na ito. Patuloy ka naming pinupuri sa mga bagay na ito, Panginoong Diyos. Na-acknowledge namin na lahat ng meron sa amin, wealth and riches, O Lord, ay galing po sa iyo. Pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, na sa naming magagamit, hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi upang ipaglingkod at palawakin pa ang iyong harian dito sa lupang aming ginagalawan, Panginoon. Salamat po sa bawat buhay na nagkaloob po nito. Dinadalangin ko po na patuloy nawang bumuhos ang overflowing grace and blessing mo, Panginoon, sa bawat buhay at tahanan ng iyong mga anak, O Diyos. At patuloy po ang pagbuhos din ng iyong pagpapala financially sa iglesyang ito, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sa
sa atin pong closing song, tayo po'y tumayo at atin pong patuloy na papurihan at sambahin ang ating Panginoon Diyos. At nawa sa kantang to, patuloy nating maranasan ang ating Panginoon Diyos. Ating kantahin ang gratitude. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. Come on, church. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. 'Cause all that I'm singing, hallelujah, I've got just one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, church. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king, except for a heart singing Hallelujah, Pwede po ba natin itaas yung ating mga kamay sa Lord? Come on, church. If you haven't truly surrendered your life sa Lord, this is the time. Ito yung panahon na sinasabi ng Lord, repent, turn away from your sins, and follow me. This is the time of salvation. God is at hand. Malapit na dumating ang ating Panginoong Kristo. Let us surrender our lives. Let us surrender everything sa Lord. Lord, we lift up to you our hands, Father. We surrender everything, Panginoong Diyos. Yung amin pong buhay. Everything, Panginoon. Yung mga nagagawa namin kasalanan sa iyong harapan, Father God. Sinusurrender na namin ito, Lord. And we accept you, Father, as our Lord and Savior in Jesus' mighty name. In Jesus' name, Lord God. Gusto namin makarating, Panginoon, sa lugar na inihanda mo. We want to live a life that is eternal, Father God. Kaya katulad po ng mga tao, mga limang dalaga, Lord, make us wise every day. Make us wise in every decisions na gagawin namin, Panginoong Diyos. And we lift up our hands, Lord God, para isuko ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga buhay. Tanggapin mo ang aming pagsuko, Panginoon. And continue to transform us, Lord God. Narinig namin ang katotohanan, Panginoon. Hindi kailanman kami makakapasok sa iyong kariyan if the Holy Spirit is not living in us, Father God. Kaya, Father, anoint us all with your Holy Spirit as we lift up our hands, Lord God, in Jesus' mighty name, Panginoon. Ano'y panubo sa apo, nga rumwar kami, tiday ko yung iglesia. Iti four corners na tayo nga building, na hindi niyo po kami ina-anoint, Father God. Na hindi po nababago ang amin pong mga buhay, O Lord. Na hindi kami nagiging witnesses paglabas namin, Panginoon. And so I pray and I declare anointing in Jesus' mighty name sa aming lahat, O Lord. In Jesus' name, Father. We surrender to you our lives, Lord. We surrender everything. In Jesus' mighty name. Maghari ka po sa buhay namin. Magmaneho ka ng aming buhay, Panginoon, araw-araw nito, O God. And salamat sa pagpasok sa aming mga puso't isipan. Salamat sa pagpasok sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Dahil binigyan mo kami ng opportunity na patuloy na buksan ang aming mga buhay. Sinabi mo nga po sa iyong mga salita, Panginoon, kung bubuksan namin ang pintuan ng aming mga buhay, Panginoon, you will come and you will dine with us, Father God. Salamat, Lord, sa katotohanan po na ito. Salamat in Jesus' mighty name, Panginoon. Salamat, O God. Salamat in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Isang malakas na papuring palakpak po sa ating Panginoong Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Again, lift up your hands sa Lord. Lord, I speak blessing. I speak Jesus sa lahat ng naririto, Panginoon. Alam ko po, there is power in the name of Jesus. There is provision. There is healing. There is glory in the name of Jesus. I declare, Lord God, power and anointing in the name of the Father, Son, and of your Holy Spirit, now and forevermore. Amen. Amen. Patuloy pa rin po natin awitan ng Panginoong Diyos. Sige, let us sing Go Now in Peace muna before our victory song.
Before we sing our closing song, masaya tayo, nalulugod tayo, and we are so blessed na kasama natin ngayon si Sister Ariane Rose Nunez. Yan. So, andun po si Ariana, ang tawag dito? Kaabay ni Antoinette tsaka ni Brother Sandbex. Welcome, Nakong, and God bless you always. Sige po, awitin natin ang ating closing song and victory song po natin. So yan, sa atin pong victory song, malayo po tayong sumayaw, kumanta, umidak para sa ating Panginoong Diyos. Atin pong ibigay ang ating best para sa ating Panginoong Diyos. Ating kantahin ang wave. The break of days and hope we rise. We speak your name. We lift our eyes to the heart, to your feet. Where we walk, there you be. With fire in our eyes, our lives are light. Your love untamed is blazing out. Streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. Wake within me, you're in my heart forever. You wake within me, you're in my heart forever. With fire in our eyes and lights alight, your love untamed is blazing out. The streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Wake within me, you're in my heart forever. You wake within me, you're in my heart forever. Forever, 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 in your love. Forever, 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 in your love. Forever, 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 in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Wake within me, you're in my heart forever. You wake within me, you're in my heart forever. Tayo po'y mapo sa presensya ng Panginoon.
mapuring palakpak ulit sa ating Panginoon. God is good! And all the time, Amen. Let us all be watchful. Okay po? So, labas po tayo. Patuloy natin taglayin ang presensya, pag-iingat, at pagpapala ng ating pong Panginoon Diyos. Let us greet one another with love as we sing, I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Sama po! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. God bless po. God bless po. God bless po sa ating pong lahat. God bless po. God bless po. May God